Nagsisimula ang kwento sa isang mahiwagang lugar kung saan makikita natin ang isang batang babae at isang batang lalaki na nakahiga sa isang bungkus ng mga ugat at tangkay. Ang pangalan ng batang lalaki ay Ash Blake na nakahiga rin sa rumble na walang braso at malapit na ring masawi. Sa sandaling ito, ang isang higanteng mythical dragon ay naging isang magandang babae at lumapit kay Blake. Tinawag siyang isang mahinang lalaki dahil sa pagsasakripisyo ng kanyang sarili para sa isang random na babae, at sa palagay niya ay magiging malungkot na makita siyang lalabas ng ganito. Ang Dragon Girl ay nag-iisip na si Blake ay hindi karapat-dapat na masawi sa ganoong kalunos-lunos na paraan, kaya lumuhad siya sa tabi niya at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang katawan, at gumamit ng ilang uri ng magic power upang pagalingin ang batang lalaki, at ibalik ang kanyang braso. Ngunit ang kanyang bagong braso ay nagsimulang bumuo ng isang dragon na mukhang tattoo dito, na magagamit ni Blake mamaya. Matapos matanggap ang bagong tattoo, nagising si Blake sa isang kama sa isang lugar. Biglang, isang magandang babae na may pink na buhok ang nagsimulang ikis ang kanyang braso na may tato, at pati na rin ang kanyang katawan at ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang diyosa na tinatawag na Nabi. Sinabi niya kay Blake na ito ang kanyang unang ritual, at kinakailangang seremonya para sa kapangyarihan na malapit ng ipanganak sa mundong ito. Ngunit tila nalilito si Blake at nagtanong kung bakit siya nasa ibabaw niya na walang anumang bagay. At bago pa man siya maging tunay na lalaki, bigla siyang nagising at akala niya ay panaginip lang ang lahat ng nangyari. Bumangon siya sa kama gaya ng karaniwan niyang ginagawa at pumasok sa paaralan. Pagkatapos magtungo si Blake sa paaralan, siya ay kasalukuyang nag-aaral sa Sullivan Dragoner Academy, na kung saan ay ang pinakasikat na Dragon School. Tinuturuan nito ang mga estudyante nito kung paano paamuin ang mga dragon. Dito nakita namin ang isang babae na nagngangalang Jessica. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na ang pagdiriwang ay papalapit na bawat araw at malapit na rito. Matapos magpakita si Blake, ang lahat ng iba pang mga mag-aaral ay nagsimulang tumukoy sa kanya bilang ang problemang anak ng paaralan, at nagsimulang bumulong sa kanyang likuran. Dahil medyo masama ang reputasyon ni Blake sa Dragon Academy, nagsimula silang magtanong sa isa't isa kung paano pa nga ba nakapasok ang lalaking ito sa academy na ito. Narinig ni Blake ang ilan sa mga estudyante at galit na sinubukang hampasin ng isa sa mga estudyanteng nagsasalita tungkol sa kanya. Ngunit sa huling segundo, pinigilan siya ng kaibigan niyang nagngangalang Raymond at sinabihan siyang huminahon. Sinabi niyang hindi na siya makakatagal sa isang taon na ganito ang pag-uugali at mabilis na magalit. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng isa pang lalaki na nagngangalang Max na dapat siyang matutong kumilos ng maayos dahil hindi na sila mga bata at nasa senior na sila ngayon. Pagkatapos nito, pumunta silang lahat sa klase kung saan ipinaliwanag ng guro sa lahat ng tao sa paaralan na lahat sila ay makakatanggap ng tato sa kanilang braso, na isang simbolo na tinatawag na tatak ng bituin. Ang markang ito ay sumisimbolo sa kanila bilang mga mag-aaral na maaaring makipag-partner sa isang dragon, at patunay din na sila ang mga dragon breeders. Ipinapahiwatig din niya sa bawat isa sa kanila na ang bawat marka ay tiyak para sa bawat dragon, kaya hindi maaaring paamuin ng ibang nakasakay ang mga dragon ng ibang tao. Kaya lahat ay natatangi sa ganoong paraan. Pagkatapos ng klase, tinanong ni Raymond si Blake kung bakit siya lang ang nakakasakay sa dragon ng ibang tao, at hindi niya maintindihan kung bakit si Blake lang ang exception sa rule. Ito ay dahil karaniwang imposible para sa isa pang breeder na sumakay sa isang dragon na hindi sa kanila. Gayunpaman, sumagot si Blake sa kanya, sinabing wala siyang ideya kung bakit siya nagkakaganito at gusto niyang maunawaan ang kanyang sarili at malaman kung bakit mayroon siyang kapangyarihang ito. Sa sandaling iyon, dumating ang isang blonde na babae na nagngangalang Sylvia, na tila isang prinsesa, at nagsimulang mag-utos sa iba na umalis sa kanyang paraan na parang pagmamay-ari niya ang buong lugar. Nang makita ito, nagkomento si Raymond na sa kabila ng pagkakaroon ng mas mataas na mga marka, hindi siya nilalapitan ng ibang mga estudyante dahil sa kanyang kasuklam-suklam na saloobin sa iba. Pagkatapos nito, tinanong ni Raymond si Blake kung balak niyang sumali sa festival race. Ngunit ito ay nagpapaalala lamang kay Blake na wala siyang dragon para sa kanyang sarili tulad ng iba. Habang nag-uusap sila, nagpakita ang ikatlong taong presidente ng paaralan na nagngangalang Rebecca. Si Rebecca ay hinahangaan ng lahat dahil siya ay napakaganda at gusto ni Raymond ang lahat tungkol sa kanya.
Nang maglaon sa lugar ng pagsasanay, ipinahiram ni Raymond ang kanyang dragon kay Blake, hindi niya ito pagmamayari para sa kanyang sarili, at ginagamit ito upang lumahok sa isang pagsubok sa pakikipaglaban sa kanyang klase. Nang magsimula ang pagsusulit, napatunayang isa si Prinsesa Sylvia sa pinakamahusay sa klase, na kinokontrol ang kanyang dragon upang matalo ang iba ng madali. Sa kabilang banda, nahaharap si Blake sa isang estudyante na nagpapatunay na isang karapat-dapat na hamon. Gayunpaman, kapag sinusubukang iwasan ang isang pag-atake, aksidenteng natama niya ang dragon ni Sylvia sa halip na naging dahilan upang mapahinto ng guro ang buong klase. Bago sila paalisin, binanggit niya na dapat maging mas maingat si Blake sa pagsakay sa isang dragon na hindi naman sa kanya. Pagkatapos, nilapitan ni Sylvia si Blake at sinampal siya, at naiinis na hindi siya nagmamay-ari ng dragon. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang dragon ay malamang nawala na, kaya naman hindi pa niya ito nahahanap. Matapos marinig ito, nagalit si Blake at sinubukang lumapit sa kanya, ngunit pinigilan muli siya ni Raymond. Gayunpaman, sinabihan niya si Sylvia na humingi ng tawad kay Blake dahil hindi siya makapagsalita ng ganoon tungkol sa kanyang dragon, kung saan sinagot niya na kung matalo siya nito sa festival race, hihingi siya ng tawad sa kanya. Tinanggap ni Blake ang deal. Sa gabi, si Blake ay may panibagong panaginip, at muling binisita siya ni Nabby sa panaginip. Wala siyang anumang gamit, at ipinaliwanag ni Blake kung paano hindi patas na maging malapit sa kanya kapag hindi niya magamit ang kanyang mga armas. Ngunit sinabi niyang nakakatuwang gamitin siya ng ganito, at dapat niyang suriin ang katawan nito dahil siya ang taong may hawak ng lahat ng kapangyarihan sa loob niya. Muli, sinabi sa kanya ni Nabby na may malapit ng ipanganak sa mundong ito, at kailangan niyang masaksihan ito dahil siya ang kanyang Nabby. Sinabi niya sa kanya na ito na ang huling gabing magsasama sila bago siya magising. Kinabukasan, bumangon si Blake at tinakpan ng mahabang benda ang kanyang dragon tattoo para walang ibang makakita nito. Pagkatapos ay dumating silang lahat sa karera, at nang magsisimula na ang festival race, si Rebecca, ang presidente ng Student Council, ay nagbigay ng talumpati kung saan sinabi niya sa mga kalahok na kung sino ang manalo sa karerang ito ay mananalo sa isang date sa kanya. Ginagawa nitong masigla ang lahat ng mga lalaki, at nagsimula silang magseryoso. Nagkakaroon din ng pagkakataon si Sylvia na makipag-usap sa mga estudyante, at umakyat siya sa entablado upang magbigay ng kanyang talumpati. Gayunpaman, sinabi lang niya na dapat silang lahat ay gumanap sa kanilang pinakamahusay, at agad siyang bumaba ng entablado nang walang sinabi pa. Ito ay nagulat sa lahat ng iba pang mga mag-aaral, na nagkomento na si Sylvia ay tila walang damdamin at napakahigpit pagdating sa mga paligsahan sa dragon. Pagkatapos magpaputok ng putok si Rebecca sa kalangitan, nagsimula ang karera, at lahat ay nagsimulang tumakbo kasama ang kanilang mga dragon, habang si Sylvia ay maaaring lumipad dahil marami sa mas maliliit na dragon ay bata pa at hindi pa nakakabuo ng anumang mga pakpak. Kaya't ang paggawa ng mga matchmaking na nakabatay sa kasanayan ay ganap na basura, ngunit habang tumatakbo sila, sinisimulan silang i-cheer ng iba. Kahit na magkaaway sina Blake at Sylvia sa karera, napagtanto ni Blake na si Sylvia ay hindi maaaring sumulong sa karera, dahil lahat ng iba pang mga babae ay humaharang sa kanyang landas dahil sila ay nagseselos sa prinsesa. Kaya't nakita ito ni Blake at sinabi sa kanya na haharapin niya ang mga ito kung papadalhan siya ng ilang mga pagkain, at pumayag siya. Kaya ginamit ni Blake ang dragon ni Raymond at ang kanyang lakas para itulak silang lahat palabas, dahilan para matamba ang lahat. Pagkatapos nito, sumulong si Sylvia sa paglipad at binanggit kay Blake na kahit ginawa niya ito, hindi pa rin siya magpapadala sa kanya ng anuman at tinawag siyang isang maruming lalaki. Pagkatapos ay nagpatuloy ang karera ng ilang sandali hanggang sa huminto si Blake para makapagpahinga ng kaunti ang dragon ni Raymond. Sa sandaling iyon, nagsimulang marinig ni Blake ang isang bagay sa kagubatan, at nagpasya si Blake na alamin kung ano ito, at sumulong pa. Nakita niya ang isang malaking airship sa kagubatan, at bilang karagdagan, isang lalaki ang lumabas at nagpakita kay Blake at itinutok ang isang sandata sa kanya. Pagkatapos nito, nilapitan siya ng lalaki, at tila, isang babae ang nagtatago sa likod ng misteryosong lalaki, at bigla siyang inatake ng isang babaeng nakahod na nagngangalang Anya, na nagsimulang humabol sa kanya at manghuli sa kanya. Sinusubukan niyang tumakas na sinasabing wala man lang siyang nagawang mali. Gayunpaman, sinagot niya na ang mga tao sa kaharian ng dragon ay pawang mga kaaway niya, at habang hinahabol siya, papalapit sila sa gilid ng isang bangin.
At muli niya itong sinusugod, ngunit mabilis na naiwasan ni Blake ang kanyang mga pag-atake. Ito ang dahilan kung bakit sila lumipat ng pwesto, inilagay si Anya sa gilid ng bangin, at di nagtagal matapos ang bahagi ng bangin ay bumagsak malapit na siyang mahulog. Ngunit hinawakan ni Blake ang kanyang kamay sa huling segundo, iniligtas siya sa kapahamakan, ngunit hinayla siya ng babae, ipinagkanulo siya kahit na iniligtas siya nito. At habang siya ay nahuhulog, tinatanong niya ang kanyang sarili kung bakit napakabait niya sa iba at kung masasawi na ba talaga siya dito. Tiningnan ni Blake ang kanyang tato na nagsimulang lumiwanag sa isang mapusyaw na asul na apoy, dahilan upang makita niya kung ano ang hitsura ng kanyang sariling dragon sa unang pagkakataon. Nang hawakan ni Blake ang dragon egg, isang magandang babae na may kulay rosas na buhok ang nagising, at karga-karga siya ni Blake. Ligtas siyang bumaba sa lupa, ngunit nang tingnan siya ng mabuti, napagtanto niyang hindi ito dragon at isa lamang itong babaeng tao. At siya ay nagtatanong kung ang kanyang dragon ay hindi isang tunay na dragon at iba pa. Napansin niya na kamukha rin niya si Nabi mula sa kanyang mga panaginip, at nagsimula siyang mag-isip na marahil ito ang kanyang pinakahihintay na dragon pagkatapos ng lahat, ngunit hindi niya ito maintindihan. Hinawakan niya ito sa kanyang mga braso habang siya ay ipinanganak, at si Blake ay nagtataka kung siya ba talaga ang kanyang dragon dahil ang sitwasyong ito kung saan nagpakita ang isang dragon sa anyo ng tao ay ganap na hindi naririnig na nakakagulat sa kanya. Nang sa wakas ay nagising siya, sinaktan niya siya, pinalipad siya sa tubig. Namangha sa kanyang lakas, tinanong siya ni Blake, nagtatanong kung bakit siya napakalakas. Ngunit ipinaalala niya sa kanya na siya ay isang dragon at dapat siyang maging malakas, at inihayag ang kanyang pagkakakilanlan kay Blake bilang isang dragon at hindi isang tao. Kinumpirma niya na siya ang kanyang dragon partner, at kapag sinubukan niyang sabihin sa kanya na tratuhin niya siya ng maayos bilang kanyang Panginoon, kinukutya siya ng kanyang kapangahasan at iginiit ang kanyang sarili bilang kanyang Panginoon sa halip, at hindi ang kanyang alipin, na hinihiling na sundin siya at hindi humingi ng pagsunod sa kanya. Mukhang 100% na tumpak ang mga hula ng lahat tungkol kay Blake bilang isang problemang lalaki, at pati na rin ang ideya ng pagkakaroon niya ng isang mahirap na dragon dahil napatunayan na ito ay isang problema para sa kanya, at mayroon na siyang saloobin. Pagkatapos niyang dalhin siya sa kanyang dorm, iginiit niya na matutulog siya sa sahig habang kinukuha ng babae ang kama para sa kanyang sarili. Naiwan na walang pagpipilian, sumunod si Blake. Sa buong gabi, siya ay dumarating at kinakagat siya, iniiwan siyang nagtataka kung bakit siya ganoon. Sa kalaunan ay nagising siya kinaumagahan na puno ng mga pinsala. Nang umagang iyon, binisita siya ng student president ng paaralan na si Rebecca. Ipinaalam sa kanya ni Rebecca na siya ay dumating upang siyasatin ang kanyang dragon, dahil narinig niya ang mga alingaw-ngaw ng isang bagay na hindi karaniwan. Dinala siya ni Blake sa loob, ngunit nang makita niya ang dragon, tumingin sila kay Blake na may pagdududa sa mukha. Pero kinukumbinsi niya sila na wala siyang ginawa. Kapag tinanong nila kung bakit siya walang suot, ang dragon ay nagtatanong kung bakit siya dapat magsuot ng damit gayong siya ay isang dragon lamang at hindi tao. Nagbigay si Rebecca ng damit at iminumungkahi na dalhin siya ni Blake sa pamimili para sa lahat ng mga pangangailangan, tinitiyak sa kanya na sasagutin ng akademya ang mga gastusin. Binanggit din niya na bibisita ang kilalang dragon doctor ng academy na si Angelica upang suriin ang pinagmulan ng dragon. Namimili siya sa kanya, at ang dragon ay patuloy na naghahangad ng crepes sa halip na karne. Binibigyan niya siya ng mga crepes na gusto niya, ngunit nanghina siya at nag-collapse. Sa kabutihang palad, dumaan si Sylvia kasama ang kanyang kasambahay, si Cozy, at ipinaliwanag na ang mga crepes ay naglalaman ng anthar na kasing kahulugan ng alkohol para sa mga dragon at hindi dapat ibigay sa kanila. Nagbibigay sila ng isang panlunas, at ipinahayag ni Blake ang kanyang pasasalamat sa kanyang kabaitan. Humihingi din ng paumanhin si Sylvia sa mga naunang sinabi niya tungkol sa dragon ni Blake sa kanilang pagtatalo, at tinanggap niya ang kanyang paghingi ng tawad. Pagkatapos ng pamimili, pinangalanan ni Blake ang kanyang dragon na Echo, na pinangarap niyang ibigay sa kanya bago pa man ito nabuo. Sa sandaling gawin niya ito, kumonekta ang kanilang mga star brand, na lumilikha ng astral flow na nag-uugnay sa kanilang enerhiya sa isa't isa upang mapanatili ang kanilang koneksyon. Hinihiling ni Echo na bisitahin ang banyo, at makalipas ang ilang minuto, napansin ni Blake na hindi pa bumabalik si Echo. Nag-aalala, pumasok siya sa banyo ng babae at nakasalubong si Sylvia na pinagalitan siya sa pagpasok sa banyo ng babae, ngunit ipinaliwanag niya sa kanya na nawawala si Echo, at nag-alok itong tumulong sa paghahanap kay Echo.
Tinuturuan niya si Blake kung paano i-connecta ang kanyang star brand sa kanyang dragon, at ikinonekta nila ang kanilang mga star brand. Isang ibon ang lumabas at tinunton siya kung nasaan siya. Si Iko pala ay dinukot ng isang doktor na gustong magpa-dissect para matiyak ang totoong ugali niya bilang dragon. Sinubukan ng doktor na i-connecta si Iko sa dragon, ngunit kapag nagpupumiglas siya, naglabas siya ng kutsilyo para sa dissection. Buti na lang at dumating sina Sylvia at Blake sa tamang oras. Kinilala ni Sylvia ang doktor bilang si Angelica, ang siyentipiko ng lungsod na talagang tinawag upang imbestigahan ang kakaibang sitwasyon ni Iko. Gayunpaman, alam niyang hindi kailanman papayagan ng paaralan ang isang dragon dissection, kaya nagpa siya si Angelica na magpatuloy ng ilegal. Sa kanilang pagtatangka na iligtas si Iko, inatake sila ni Angelica, dahilan para mawalan sila ng malay. Habang si Blake ay matutulog na, sinisigaw ni Iko ang kanyang pangalan, na sinasabing dismayado siya sa kanya kung siya ay makakatulog. Ang kanilang astral flow ay muling nagkokonekta, na nagbibigay sa kanya ng mahiwagang kapangyarihan, at siya ay humarap kay Angelica at nailigtas si Iko. Niyakap siya ni Iko, ngunit kapag hinawakan niya siya, sinampal siya nito. Kinabukasan sa paaralan, nagulat si Blake nang matuklasan na si Angelica ang kanilang bagong guro sa homeroom. Matinding selos ang nararamdaman ni Sylvia kay Blake, iniisip niya kung paano niya masasakay ang kahit anong dragon samantalang nakakasakay lang siya sa tapat niyang kaibigan na si Lancelot. Iniisip niya kung paano naging malaking tulong sa kanya si Lancelot, at ginawa siyang prototype na dragon dahil sa kanilang malapit na pagsasama at sa kanyang mahusay na mga kasanayan. Bagamat nagpapasalamat siya kay Lancelot, umaasa pa rin siya na balang araw ay magiging maestro si Lancelot para ma-promote siya sa posisyon ng Archdragoner. Nadismaya sa mga kaisipang ito, sinubukan niya ang kanyang mga kakayahan sa pamamagitan ng pagsubok na sumakay sa iba pang mga dragon. Inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na maghanda ng dragon para sa kanyang pagsubok. Kapag umakyat siya sa dragon, galit na galit itong gumanti, na humahantong sa isang pakikibaka. Ang ibang estudyante at si Rebecca ay nanonood, natataranta sa ginawang desisyon ni Sylvia. Pinag-iisipan ni Blake kung ano ang maaaring nagtulak kay Sylvia na makipagsapalaran, at ibinunyag ni Rebecca ang pagseselos ni Sylvia kay Blake, sa paniniwalang dapat siyang magkaroon ng kakayahang sumakay ng kahit anong dragon sa abot ng kanyang makakaya. Ipinatawag ni Rebecca ang sarili niyang dragon at nakialam para pakalmeyin ang galit na dragon. Sa kabutihang palad, maaari niyang tapusin ang buong isyu nang hindi nasaktan ang alinman sa mga dragon. Nang hamupa na ang kaguluhan, nagtataka si Blake kung bakit nagseselo si Sylvia sa kanya gayong marami na itong pagmamayari. Napansin ni Iko ang ilang mga taga-nayo na nagtitipon upang suriin ang isang maalamat na estatwa, at tinatalakay ang konsepto ng mga kasanayan sa Archdragon kasama si Blake. Tinanong siya ni Blake kung gusto niya itong gawing Archdragon, ngunit mapaglarong pinagalitan siya nito sa pagmumungkahi na dapat niyang gawin ang ganoong bagay para sa kanya, na isinasaalang-alang na amo lang siya sa kanya at walang ibig sabihin. Bumisita si Anya sa kaharian at nagulat siya nang makitang buhay si Blake dahil inaakala niyang masasawi siya pagkatapos niyang itulak siya palabas ng bangin. Itinatago niya ang balitang ito kay Meljo, hindi sigurado kung paano sasabihin sa kanya. Nang magtanong si Meljo tungkol sa kalagayan ng lungsod, iniulat niya na ang Mount Kingdom ay nananatiling kalmado at tahimik dahil alam ng ibang mga kaharian na sila lang ang makakahawak ng mga dragon. Plano ni Meljo na salakayin ang lungsod at pinakawalan ang dating nasawi na dragon na binuhay niya. Ang mga nabuhay na mapanganib na dragon na ito ay tinatawag na Necromancia. Ipinadala niya ang Necromancia, isang bulok na dragon, upang salakayin ang lungsod. Habang sinusubukan ng mga mag-aaral na labanan ang dragon, napagtanto nila na ito ay isang nabubulok na nagre-regenerate na nilalang. Nagulat si Sylvia, walang magawang nakaupo sa sahig habang sinusubukan ni Iko na labanan ang dragon ngunit na-trap. Si Rebecca ang huling nakatayo, naglulunsad ng maraming pag-atake sa dragon, ngunit wala sa kanyang mga pag-atake ang may pangmatagalang epekto. Kinikilala ang bigat ng sitwasyon, nakikiusap si Rebecca na tiyakin ang kaligtasan ni Sylvia bilang prinsesa. Nakiusap siya kay Sylvia na tumayo at ipinaalala sa kanya ang kanyang mga responsibilidad bilang kanilang prinsesa. Dahil tumanggi siyang iwaksi ang pagkabigla, sinampal siya nito, niyugyug siya para mawala siya sa kanyang pagkabigla. Nilamon ng Necromancia si Iko, at nakiusap si Blake kay Sylvia na ipatawag ang kanyang kaibigan para labanan nila ang dragon at iligtas si Iko.
Tinawag ni Sylvia si Lancelot Dragon, at nakipag-ugnayan sila sa Dragon. Sa loob ng lalamunan ng Dragon, nakatagpo ni Iko si Nabi, na nagpahayag ng kanyang mga naunang pakikipag-ugnayan kay Blake at sinabi kay Iko na nasa isip niya ang hugis ng katawan ni Blake, at binibigyang diin ang malalang sitwasyon. Ipinakita ni Nabi kay Iko ang patuloy na pakikibaka ni Blake para iligtas siya. Napagtatanto na kailangan nilang iligtas si Blake at ang kanilang mga sarili, nag-aalok si Nabi na lumikha ng isang arch para kay Blake kung si Iko ay magtitipon ng mga kinakailangang kalasag. Muling pinatunayan ni Iko na wala siyang kakayahang gumawa ng arch, kaya pinayuhan siya ni Nabi na gumawa ng pekeng isa para sanayin ang sarili para sa kanyang unang orihinal na arch. Matagumpay siyang nakagawa ng arch para kay Blake, na nagsusuot ng Silver Knight arch attire at lumipad sa langit, tinalo ang dragon. Napagtanto ni Meljo na nabigo ang kanyang plano at nagmumungkahi na umalis sila. Binanggit niya na hindi pa sila ganap na nabigo dahil mayroon silang parehong lalaki at babae, na iniwan si Anya na naguguluhan. Kasunod ng insidenteng ito, kinikilala ni Rebecca na ang kanilang seguridad ay hindi kasing solid ng inaakala niya. Inaanyayahan niya sina Sylvia at Blake na sumali sa Student Council para palakasin ang mga depensa ng bansa. Parehong sumang-ayon, at sinimulan ni Rebecca ang kanilang induction ceremony. Nasaksihan ni Iko ang pakikitungo ni Blake kay Rebecca, at naramdaman niyang hindi iginagalang ng reaksyon ang kanyang paninindigan bilang kaibigan ni Blake, kaya inilabas niya ang kanyang pagkadismaya sa pamamagitan ng pagbibigay kay Blake ng isang malakas na sampal dahil sa tila pagpapabe sa kanya. Naalala ni Sylvia ang tungkol sa isang sandali mula sa kanyang pagkabata nang sa edad na 7, ang inang dragon ay nagkakaloob ng mga batang dragon sa mga bata, ngunit siya ay naiwan na walang isa. Determinado siyang makahanap ng sarili niyang dragon, nagsimula siya sa isang mapanganib na paglalakbay sa kagubatan kung saan siya nasugatan at napagod. Nanghihina at malapit ng sumuko, natutulog siya sa sahig sa tabi ng palumpong habang umiiyak. Nakatagpo siya ng isang batang lalaki na nagpayo sa kanya na huminto, ngunit ang kanyang determinasyon ay nagpapilit sa kanya na magpatuloy siya hanggang sa matagpuan niya ang inang dragon at makuha ang kanyang dragon. Nag-alok siya na tulungan siyang mahanap ang inang dragon. Nagpasya siyang ilibot siya sa palumpong at binuhat siya sa kanyang likuran. Iniisip niya ang batang lalaki, na nag-aalala tungkol sa kanyang kapakanan sa oras na ito, ngunit hindi niya alam, ang batang lalaki ay si Blake. Napansin naman ni Blake ang isang teddy bear sa kwarto niya, ang hawak din ni Sylvia noong araw na iyon. Alam ni Blake na aalala niya ang teddy bear ngunit hindi niya lubos matandaan kung saan niya ito nakita noon. Sa pagbabalik ng mga estudyante sa kanilang mga nakagawian, inanunsyo ni Rebecca ang mga bagong miyembro ng Student Council at nagbibigay sila ng kanilang mga talumpati. Nagagalit si Iko kapag pinagtatawanan siya ng mga estudyante habang nagsasalita siya, ngunit tiniyak ni Blake na hindi nila siya sasaktan at sinusubukan lang nilang makipag-ugnayan sa kanya, dahil hindi sila sanay na makakita ng mga dragon ng tao. Natuklasan ni Blake na isang bagong fan club ang nilikha sa kanyang pangalan, ang Silver Knight Fan Club na nakatuon sa Silver Knight na tumalo sa Necromantia Dragon. Ang pinuno ng club, si Jessica, ay bumisita sa senior class upang magtanong kung sino man ang nakakaalam ng pagkakakilanlan ng Silver Knight. Si Blake at ang iba pang nakakaalam ng kanyang sikreto ay nagpapanatili ng kanilang katahimikan. Ipinaliwanag ni Jessica na hinahanap niya ang Silver Knight dahil naniniwala siyang nakatakda siyang pakasalan ito, isang pahayag na ikinagulat ng ibang mga estudyante. Kalaunan ay isiniwalat ni Rebecca na siya ay kapatid ni Jessica, at ipinaliwanag niya na si Jessica ay palaging naghahanap ng landas tungo sa Maharlika. Sa tingin niya, ang pagpapakasal sa Silver Knight ay makakatulong sa kanya na makamit ang noble status sa lalong madaling panahon. Sa kanilang kaharian, ang isang archdrug owner ay nakakuha ng isang marangal na katayuan, at tiyak na ang Sylvia Knight ay magiging isang archdrug owner, kaya kung siya ay pakakasalan niya, siya ay magiging isang maharlika. Pinayuhan niya si Blake na itago ang kanyang pagkakakilanlan bilang Silver Knight kung gusto niyang iwasan ang mga pagsulong ni Jessica. Sa ibang bahagi ng lungsod, nagpanggap si Anya bilang isang maliit na batang babae upang mang-alap ng impormasyon tungkol sa lalaki na tumalo sa dragon, isang gawain na hindi siya partikular na nasisiyahan ngunit walang pagpipilian kundi gawin ito para sa kanyang amo. Inanunsyo din ni Rebecca na ang unang prinsesa, si Veronica, na nakakuha ng palayaw na Iron Blood Valkyrie dahil sa kanyang mainit na dugo, ay bibisita sa paaralan.
Kasunod ng kamakailang insidente, si Veronica ay ang nakatatandang kapatid na babae ni Sylvia, ngunit ang isipin lamang na makita siya ay nagpapatakot kay Sylvia. Nagkaroon siya ng mga hindi kasiya siyang karanasan kasama si Veronica, na nagsanay sa kanya ng husto upang maging isang bihasang knight. Isang alaala ang namumukod tangi, nang hajisan siya ni Veronica ng isang dragon at iniabot sa kanya ang isang espada, umaasang lalaban siya. Bagamat sinabi ni Veronica na ito ay para sa kapakanan ni Sylvia, ang mga alaalang ito ay nagdulot ng takot kay Sylvia sa kanyang kapatid. Nang dumating ang araw ng pagbisita ni Veronica, si Sylvia sa una ay nag-withdraw sa kanyang shell at tumanggi na umalis sa kanyang silid na ipinapalagay ng lahat na hindi siya dadalo. Gayunpaman, naaalala niya ang maliit na batang lalaki na tumulong sa kanyang paglalakbay upang mahanap ang inang dragon, isang batang lalaki na halos isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanya. Naalala niya ang pangako niya sa batang iyon na maging isang mahusay na kabalyero. Determinado siyang hindi umatras, nalampasan niya ang kanyang mga takot at sumama sa kaganapan. Dumating si Veronica at nagtanong siya tungkol sa kanyang kapatid. Nang mahiyaing lumabas si Sylvia, hinarap siya ni Veronica para sa isang pag-uusap. Nang maramdaman niyang hindi tumutugon si Sylvia sa nararapat, inilabas niya ang kanyang sandata laban kay Sylvia at tinangka siyang hampasin, tinanong kung sa palagay niya ay maaari niya itong linlanggin. Naalarma si Sylvia, ngunit nakita ni Veronica ang pagbabalat kayo. Inalis ni Cozy ang kanyang wig, ipinahayag ang kanyang sarili bilang impostor, ngunit alam ni Veronica na hindi siya malilinlang ni Sylvia. Tinatawag niya ang kanyang kapatid, at si Sylvia ay nanginginig habang papalapit. Pinagalitan ni Veronica si Sylvia, tinawag siyang duwag at sinasabing wala siyang mga katangian ng kabalyero. Iminumungkahi niya na dapat isaalang-alang ni Sylvia ang ibang landas tulad ng pagiging ina, dahil naniniwala siyang walang kakayahan sa pakikipaglaban si Sylvia. Siya ay magiging isang kahihiyan lamang sa buong pamilya ng noble sa kanyang kakilakilabot na mga kasanayan. Ang kahihiyang ito ay nagpaluha kay Sylvia. Pumagitna si Blake, hinarap si Veronica tungkol sa pakikitungo niya sa kanyang nakababatang kapatid na babae at tinanong siya kung nakakataas ba para sa isang maharlika na miyembro ng pamilya ang insultuhin ang kanyang kapatid sa harap ng publiko. Gayunpaman, bago niya maabot si Veronica, inatake siya ng kanyang kabalyero na si Glendon. Kinilala ni Veronica si Blake bilang Silver Knight na nagligtas sa lungsod, at inutusan si Glendon na pigilan siya. Napag-alaman na si Anya ay dating miyembro ng pamilya Tantalo na nagngangalang Shamara. Siya ngayon ay nakatali sa paglingkod sa kanyang kasalukuyang master dahil iniligtas niya ang kanyang lungsod mula kay Veronica. Nalaman niya na nasa lungsod si Veronica, at lahat ng miyembro ng pamilya ng Tantalo ay naghahanda na harapin siya. Alam niyang maaring mapanganib sa sino man sa kanila na lapitan si Veronica, at lalo pa kung harapin siya. Nagmamadali siyang pigilan sila. Si Blake ay inilagay sa pangangalaga ng isang kasambahay na nagngangalang Rose na tumulong sa kanya na maghanda para samahan si Veronica sa pool. Naligo sila kasama si Rebecca at tinalakay ang posibilidad na ang necromania ay maaaring gawain ng mga Zero, dahil sila lamang ang bansang kilala sa kanilang mga kakayahan sa engineering at siyentipiko. Bagamat pinaghihinalaan ito ni Veronica, wala siyang ebidensya upang harapin sila, kaya't sumuko siya sa pag-iisip. Pagkatapos ay sinabi niya kay Sylvia na nagdala siya ng panukalang kasal. Dahil ang kanilang kapatid na si Julius na pinaslang dahil sa pagpaslang sa isang dragon, wala na ngayong tagapagmana ng trono, dahil mga babae ang ibang miyembro. Pinayuhan ni Veronica si Sylvia na magpakasal at manganak ng isang anak na lalaki upang matiyak ang pagpapatuloy ng kanilang bloodline, dahil sa tingin niya ay walang halaga si Sylvia bilang isang kabalyero. Ang pag-uusap tungkol kay Julius ay nagbabalik sa alaala ni Sylvia sa kanyang nakatatandang kapatid. Nang malaman ito, sinabi sa kanya ni Veronica na pakakasalan niya ang isa sa mga dating kaibigan ni Julius, si Glendon, ang kanyang kabalyero. Ito ay hindi maganda para kay Sylvia, ngunit alam niyang hindi siya makakalaban sa kanyang kapatid. Si Blake ay muling lumapit kay Sylvia, iginiit na hindi siya walang silbi gaya ng iniisip nila at malaki ang naging papel niya sa kamakailang digmaan, at hindi siya mananalo kung wala siya. Pinagtatalunan ni Veronica ang kanyang mga claim. Hinahamon niya si Sylvia na patunayan ang sarili sa kompetisyon sa susunod na araw kung talagang gusto niyang kumbinsihin siya na mahusay siya. Sa panahon ng kompetisyon, makakaharap ni Sylvia ang pinakamalakas na dragon ng paaralan, si Cock Olin, na kaibigan ni Rebecca.
Si Cock Olan ay nasugatan si Sylvia, at si Blake ay sumugod sa kanyang tabi habang siya ay nagpapagaling. Dumating si Glendon na may dalang mensahe mula kay Veronica. Inutusan si Sylvia na huwag ay escort si Veronica sa lungsod kinabukasan, sa halip, kailangan niyang bisitahin ang St. Valerie Temple upang manalangin sa Diyos para sa kahihiyan ng maharlikang pamilya. Nakikiusap si Veronica kay Sylvia na magsagawa ng ilang soul searching para makahanap ng paraan para matulungan ang kanilang pamilya. Bago umalis si Glendon, tinanong ni Sylvia kung interesado siyang pakasalan siya, ngunit sinabi niya na gagawin niya ang anumang hilingin sa kanya ni Veronica. Pumagit na si Blake ngunit binalaan siya ni Glendon na huwag makialam sa mga bagay na wala siyang kinalaman, dahil ang katotohanan na siya ay isang bayani ay hindi magliligtas sa kanya mula sa mga epekto ng pakikialam sa mga isyo na hindi siya kasangkot. Nang gabing iyon, nagplano si Rebecca at ang iba pang miyembro ng student council na ay escort si Veronica kinabukasan. Ipinaalam niya sa kanila ang tungkol sa isang babaeng nagngangalang Avocha na minsang sumalakay kay Veronica sa lungsod, at kung paano siya naging malaking banta kay Veronica, at kung paano nila siya dapat alalahanin. Kinabukasan, bumisita si Sylvia sa library ayon sa utos. Habang nagdadasal si Sylvia, narinig niya si Jessica na nagdarasal kay Mary at makapangasawa ng isang kabalyero. Hinarap niya si Jessica tungkol sa kanyang panalangin, na sinasabing isang napakahindi banal na panalangin ang manalangin sa harap ng Diyos. At sa kanilang pag-uusap, dumating si Avocha kasama ang kanyang dragon at mga mandirigma, na pinutol ang kanilang talakayan. Ipinaalam ni Avocha ang kanyang mensahe kay Veronica sa pamamagitan ng kanyang pribadong airship Sylvanest na ipinapakita sa kanila ang pampasabog na dinala niya sa templo at ang kanyang layunin na sirain ang templo. Hinihiling niya ang ulo ni Veronica bilang kabayaran para sa mga taong banihag niya, at nagbanta na tatapusin siya ang kahit isang tao kapag tumunog ang bell. Ibinasura ni Veronica ang banta, na nagpapatunay na hindi siya yuyuko sa isang tulisan. Sa halip, ipinahayag niya ang kanyang intensyon na pasabogan ang templo mismo. Dahil dito, mas natakot si Blake sa kanya, nagtataka kung bakit niya ipapapaslang ang kanyang kapatid na babae at ang bawat iba pang tao sa templo dahil sa kanyang pride. Sa templo, iminungkahi ni Jessica kay Sylvia na ang paglalantad ng kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang prinsesa ay maglalagay sa kanya sa panganib. Kaya nag-alok si Jessica na magpanggap bilang prinsesa para mailigtas si Sylvia. Gustong-gusto ni Jessica ang nobility status na iyon, at gagawin niya ang lahat para makuha iyon kahit pagpapanggap lang ang sitwasyon. Dahil duwag si Sylvia, pinayagan niya si Jessica na magpanggap bilang prinsesa. Lumapit si Jessica kay Avocha at sinabing siya ang prinsesa. Kinuha ni Avocha ang kanyang bihag at pinagbantaan na tatapusin siya. Tinanggihan ni Blake na pasabogan ni Veronica ang templo, at nagmumungkahi si Veronica ng alternatibo. Iminungkahi niya na makipag-ayos si Blake kay Avocha habang ginagawa siyang arch ni Iko para ipagtanggol ang sarili. Pagkatapos siya at ang iba pang kabalyero ay lalampas sa templo mula sa ibaba at ililigtas sila. Habang sinisimulan nila ang plano, pumunta si Blake sa templo para kumbensihin si Avocha, gayunpaman, nagpupumilit si Iko na lumikha ng isang arch. Nakatagpo niya si Nabi, na nagsabi sa kanya na kailangan niyang lumaki at maging isang tunay na dragon para sakyan ni Blake. Si Anya ay ipinahayag din na isang bihag sa templo doon upang hanapin ang kanyang mga kaibigan ngunit nabiktima sa sitwasyon, at nakakita siya ng umiiyak na sanggol at hinawakan ang sanggol upang alagaan ito. Nakilala ni Blake si Avocha at ipinaalam sa kanya ang pagtanggi ni Veronica na makipag-ayos na nagpapaliwanag na plano ni Veronica na pasabogan ang templo. Tinatanong niya kung gusto ni Avocha na mawalan ng buhay dahil sa isang sitwasyong pantubos. Sa isang twist, ipinahayag ni Avocha na hindi niya nilayon na magdulot ng gulo. Ang kanyang tunay na layunin ay mahanap ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Nang magingay ang isang batang kasama ni Anya, sinubukan ni Avocha na tapusin si Anya. Tumanggi si Sylvia na panoorin ang isang mamamayan na masawi habang nandoon siya, kaya nagudyok ito kay Sylvia na magpalakas ng loob. Si Sylvia ay humakbang pasulong at inihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang ang prinsesa, nag-aalok ng kanyang sarili na masawi bilang isang kabalyero sa halip na panoorin ang mga sibilyan na nasasaktan dahil sa kanyang sariling kaduwagan. Pinapasok ni Glendon ang templo sa pamamagitan ng pintuan sa ilalim ng lupa, at naganap ang labanan. Sa panahon ng laban, inatake ng dragon ni Avocha si Blake ngunit matagumpay na nalikha ni Iko ang mga arch na nagtatanggol sa kanya.
Nanalo sila sa labanan, ngunit napagtanto ni Jessica na si Blake ang Silver Knight at hinarap siya, hinihiling sa kanya na pakasalan siya, na tinanggihan niya. Kalaunan ay kinomfort ni Blake si Sylvia at binuhat siya pabalik sa kanyang silid, isang kilos na pamilyar kay Sylvia dahil ganoon din ang paraan ng pagdala sa kanya ng batang nagligtas sa kanya sa kagubatan. Noong gabing iyon, tinambangan ni Jessica si Blake sa kanyang silid, ngunit itinaboy niya ito. Dahil sa kanyang pagkahumaling, siya ay tinanggal bilang presidente ng Silver Knight Club. At sa halip ay sumali siya sa Rebecca Club. Nakasalubong din ni Blake si Avocha sa kanilang paaralan. Nang makaharap niya si Avocha, ibinunyag ni Rebecca na si Avocha ay ipinadala ni Veronica upang patibayin si Sylvia. Mula nang makaharap sila ni Veronica 5 taon na ang nakakaraan, si Avocha ay nagtatrabaho para kay Veronica. Nang magtanong si Blake tungkol sa mga motibasyon ni Avocha, isiniwalat niya na hinahanap niya ang kanyang kapatid na si Shamara. Hindi niya alam na ang kapatid niyang si Shamara ay si Anya na ngayon. Pagkatapos ng kanilang makabuluhang pakikipagsapalaran, bumalik si Veronica sa kanyang lungsod bilang bahagi ng kanyang planong pagpasok sa paaralan. Si Anya ay nakakuha ng trabaho sa kainan ng paaralan, at nagsimulang magtrabaho doon bilang isang waiter. Samantala, nakakaranas si Iko ng isang kakaibang panaginip. Sa panaginip na ito, nakatagpo siya ng isang dragon na may kapansin-pansing pagkakahawig sa necromania. Tinangka ng dragon na sakalin siya at ipinahayag na oras na para wakasan ito, habang tinutukoy din siya bilang anak ni Abalen. Ang panaginip na ito ay nag-iwan kay Iko ng labis na pagkabalisa. Masyado siyang mahina para pumasok sa paaralan sa araw na iyon, kaya nananatili siya sa bahay. Sa kanyang pagpunta sa paaralan, nakita ni Blake ang kanyang kaibigan na si Raymond, na nagpaalam sa kanya tungkol sa isang paparating na kampo sa linggong iyon. Ang kampo na ito ay eksklusibo para sa mga piling estudyante sa paaralan, at ang mga napiling mag-aaral ay iaanunsyo sa araw na iyon. Sa panahon ng pagpupulong, tinawag ang isang estudyante, ang pangalan ni Luca. Kapag tinawag ang pangalan ni Luca, ang iba pang mga mag-aaral ay tumutugon na may mga sama ng loob. Nagtataka si Blake kung bakit ayaw nila kay Luca dahil hindi pa niya ito nakilala. Nagtanong siya tungkol sa kanya mula kay Raymond, na nagpapaliwanag na si Luca ay isang junior member ng student council. Kilala siya sa kanyang hindi kapani-paniwalang lakas at talento, na nalampasan pa niya ang track record ni Rebecca. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit ayaw sa kanya ng ibang mga mag-aaral na dumalo sa kampo ay dahil halos 3 buwan na siyang hindi pumapasok sa paaralan, na nagiiwan sa kanila na magulo kung bakit siya ang napili. Pagkatapos ng mga unang anunsyo, ipinahayag ni Rebecca na may awtoridad siyang pumili ng isa pang estudyante para sa kampo, at pinili niya si Blake. Ang desisyong ito ay ikinagulat ni Blake, at tinanong niya siya tungkol sa pangangatwiran sa likod nito, higit sa lahat dahil wala siyang tradisyonal na dragon na masasakyan tulad ng ibang mga estudyante. Pinapurihan ni Rebecca ang kanyang mga kakayahan, at kung ano ang ginawa ni Iko upang matulungan sila at naniniwala siyang kailangan niya ng karagdagang pagsasanay, na ibibigay ng kampo. Naputol ang kanilang pag-uusap nang may madiskubreng sunog sa silid ng mga estudyante. Nagmamadaling pumunta si Rebecca sa eksena at nadatnan si Luca na natutulog sa isang kabaong. Ibinunyag niya na si Luca ay isang Anadian kasama ang isang dragon na nagngangalang Gawan. Gayunpaman, sa nakalipas na 3 buwan, hindi nakakonekta si Luca kay Gawan. Sa kabila ng pagtatanong ni Rebecca, ipinaliwanag ni Luca na walang mga pagpapabuti. Lahat sila ay nakikisimpatya sa kanya, ngunit ang kanyang sitwasyon ay tila wala sa kanilang tulong. Ipinaalam ni Rebecca kay Blake na ang issue ay naputol na ang astral flow ni Gawan kay Luca, kaya walang energy connection para sa kanila na Dom-Aloy. Samantala, si Iko ay patuloy na pinahihirapan ng paulit-ulit na panaginip na nagpapahirap sa kanya. Sa kalaunan ay ipinagtapat niya kay Blake ang tungkol sa nakakaligalig na panaginip, at sinisikap niyang i-comfort siya, tinitiyak sa kanya na magiging okay ang lahat. Sa isa pang pagkakataon, nakatagpo ni Blake si Luca sa tahanan ng dragon, kung saan sinubukan niyang kumonekta kay Gawan. Sa kasamaang palad, agresibo ang reaksyon ni Gawan at pinaalis siya. Nararamdaman siya ni Blake dahil naranasan na rin niya ang sakit na hindi siya mismo nagkakaroon ng kaibigan. Para matulungan si Luca na makipag-ugnayan muli sa kanyang dragon, kinonsulta ni Blake si Rebecca. Iminumungkahi niya ang isang potensyal na solusyon, na sumakay si Blake kay Gawan upang maunawaan ang issue, at matuklasan kung bakit tumanggi si Gawan na kumonekta kay Luca.
Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay mangangailangan kay Luka na gumawa ng isa pang pagtatangka sa pagkonekta kay Gawan. Sumang-ayon si Luka na subukan ito, at gumawa siya ng isa pang taos-pusong pagtatangka na magkaroon ng koneksyon sa kanyang dragon. Ngunit muli siyang tinanggihan ni Gawan, na naging sanhi ng kanyang matinding sakit habang siya ay tumatakas. Nasaksihan ng mga paghihirap ni Luka, tinulungan ni Iko si Blake sa paghahanda ng kanyang arch, at naghahanda siyang harapin si Gawan at subukang kumonekta sa matigas na ulo na dragon. Habang sinusubukan ni Blake na makipag-usap kay Gawan, nagbabago ang sitwasyon. Hinatake ni Gawan si Blake, nabasag ang arch at nagdulot ng malaking banta sa kaligtasan ni Blake. Hinatake ni Gawan si Blake, at nabasag ang baluti ng kabalyero nang bumagsak si Blake. Natahimik si Gawan pagkatapos ng pag-atake, at ang ibang mga estudyante ay sumugod upang iligtas si Blake. Gayunpaman, nang gumaling si Blake, nakonsensya siya na hindi niya natulungan sina Luka at Gawan. Ipinaalam din sa kanya ni Rebecca na maaaring imposible para kay Luka na makadalo sa kampo ng pagsasanay kung hindi siya makakakonekta muli sa kanyang dragon dahil talagang kailangan niya ang kanyang kaibigan para maging matagumpay ang pagsasanay. Dahil dito ay lalo pang naging determinado si Blake, at humiling siya ng pahintulot kay Rebecca na pumasok sa pambabaeng hostel para hikayatin si Luka na sumakay muli kay Gawan. Pumayag siya sa kondisyon na samahan siya ni Iko. Si Iko, sa kabilang banda, ay hindi komportable sa sitwasyong ito dahil hindi niya maintindihan kung bakit ang mga tao ay ganoon kahilig sa isa't isa, at nais na tulungan ang kanilang sarili. Nag-aatubili, nagpasya siyang sundan siya. Bumisita sina Blake at Iko kay Luka, at sinalubong ni Blake si Luka sa isang taos-pusong pag-uusap. Kinumbinsi siya ni Blake sa pangangailangang makipag-ugnayan muli kay Gawan para dumalo sa kampo, at sa huli ay pumayag siya. Gayunpaman, nagiging irritable si Iko habang nag-uusap sila at galit na hinahagis ang mesa. Nagsisimula na ang mga mag-aaral sa paghahanda para sa kampo. Samantala, dumating si Meljo sa kanilang paaralan at nakipagkita kay Anya, na nagbibigay sa kanya ng mga update mula sa kanyang pagsisiyasat. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kampo, at sinabing susundan niya sila bilang miyembro ng diner ng paaralan. Inihayag niya na alam niya ang lokasyon ng kanilang kampo, ang Willing Mosem sa Lake Allens, at binigyan niya ng autoridad si Anya na makipagkita sa kanya doon. Pagkaalis ni Anya, kinausap ni Meljo ang kanyang sarili at pinag-usapan kung paano siya nagulat na ang anak ni Abalin ay muling nagkatawang tao, hindi lamang bilang isang dragon kundi bilang isang humanoid na dragon. Sinasabi niya kung paano siya hindi makapaghintay na makita siya sa kanyang dragon form. Ang lahat ng mga mag-aaral ay lumipat sa lugar ng kampong, at ang kanilang unang programa ay isang araw ng kasiyahan kung saan nagsusuot sila ng mga pang-swimming suit. Habang nagpapatuloy ang kanilang masayang araw hanggang sa gabi, lumalayo si Blake sa grupo. Sa kakahuyan, nakita niya si Luka, na pilit na hinihikayat si Gawan na pasakayin siya. Nang muli siyang i-reject ni Gawan, napaiyak siya. Sa saksi nito, nagalit si Blake sa katigasan ng ulo ni Gawan. Hinarap ni Blake si Gawan, iginiit na dapat ipaalam ni Gawan ang kanyang tunay na nararamdaman. Nagtataka siya kung bakit walang puso si Gawan na hindi niya makita ang sakit na pinagdadaanan ni Luka, at hindi niya ito maintindihan. Napagpasyahan niya na kailangan niyang sumakay kay Gawan at ipaalam sa kanya ang kanyang tunay na nararamdaman, kahit na humantong ito sa sariling pagkasawi ni Blake. Sinusubukan niyang maunawaan ang pananaw ni Gawan at umakyat sa kanya, na humahantong sa isang agresibong tugon mula sa dragon. Gayunpaman, walang arch si Blake, na nag-iiwan sa kanya na mahina, at tumakbo siya sa kabilang panig ng kakahuyan, at sinundan siya ni Gawan. Pinagmamasdan ni Anya ang kaganapang ito, hindi sigurado sa mga intensyon ni Blake. Desperadong sinubukan ni Blake na abutin si Gawan ngunit itinapon siya ng dragon, nasugatan, at bumagsak. Lumapit si Luka para tulungan si Blake. Napagtanto ni Anya ang malalang kalagayan ni Blake. Sa una, pakiramdam niya ay karapat-dapat siya sa ginawa nito sa kanyang master, ngunit natatandaan din niyang iniligtas siya nito sa kabila ng kanyang sama ng loob noon. Kaya nagpasya siyang tulungan siya. Inutusan niya si Luka na humingi ng tulong. Sa paggising, natagpuan ni Blake ang kanyang sarili sa High Dragon Workshop kung saan ipinaliwanag ni Nabi na dinala niya siya upang mas maunawaan si Gawan. Inihayag ni Nabi na si Gawan ay isang mas maliit na dragon, bagaman siya ay malakas at mahusay, siya ay mahina lamang sa puso. Siya ay tulad ng bawat maliit na dragon.
humihingi ng paumanhin si Gawan para sa kanyang mga agresibong aksyon laban kay Blake na sinasabing ayaw niyang may ibang taong sumakay sa kanya maliban kay Luka. Ipinahayag niya na ang kanyang pag-alis ng koneksyon kay Luka ay dahil sa kanyang takot para sa kaligtasan ni Luka. 3 buwan na ang nakalipas sa Dragon Dance, nahulog si Luka sa likod ni Gawan, na humantong sa takot niyang sakyan siya, na ginantihan naman ni Gawan. Nagbabala si Nabi na may natitira pang 5 araw si Gawan para mabuhay dahil nagutom siya sa enerhiya dahil sa pagkaputol ng kanilang astral flow. At maliban kung maiugnay muli ni Luka ang kanilang astral flow, masasawi siya. Sa pagbabalik sa realidad, ibinahagi ni Blake ang impormasyong ito kay Luka, na determinadong iligtas ang dragon. Sa ibang lugar, natuklasan ni Angelica ang isang ipinagbabawal na aklat ng tipan, na naglalaman ng makasaysayang impormasyon tungkol sa kaharian. Tinatalakay ng aklat ang 2 kilalang pamilya, ang Abalin at ang madilim na pamilya ng Nahaland na lumabas mula sa mga ruin ng dating hari. Samantala, dumating si Meljo, na nagdulot ng salungatan kay Angelica. Sinalakay din ni Anya si Angelica, at inutusan siya ni Meljo na tapusin si Angelica. Tinatawag din niya si Angelica na Angie, isang pangalan na si Prince Julius lang ang tumatawag sa kanya. Nagsisimula si Meljo na magkaroon ng magkasalungat na kaguluhan sa pag-iisip. Kinakausap niya ang kanyang sarili, humihiling sa isang nilalang na itigil ang pag-istorbo sa kanya, at ang nilalang na iyon ay nagpasya na iligtas si Angelica sa ngayon. Plano ni Meljo na maglabas ng panibagong necromancia sa kampo. Si Luka ay nagmamadali sa kanyang mga kapwa mag-aaral upang maghatid ng isang mahalagang anunsyo. Dumating si Luka upang ipahayag na nawawala ang kanyang dragon, na nagdulot ng pag-aalala sa grupo. Pagkatapos ay ibinahagi ni Rebecca ang pinagmulan ng kanilang kampo ng pagsasanay, ang Willingham Melem. Ipinangalan ito sa isang young master dragon na nagngangalang Nodena, dahil sa awa sa kanyang may sakit na master, pinutol ang kanilang astral flow at wala ng lakas para mabuhay pa. Tahimik na pumunta si Node sa isang lugar para masawi. Nang tuluyang gumaling ang kanyang amo, hinanap siya nito sa paligid ng kampo ngunit natagpuan itong nasawi na. Ginawa nitong pahingahan ang museum para sa mga batang nasawi na dragon. Napagtanto ng grupo na kailangan nilang matuklasan muli ang sigawan bago pa maging huli ang lahat dahil may ilang araw din siyang natitira para mabuhay, at kung magtatago siya para masawi, kawawa naman siya. Iminumungkahi ni Rebecca na kanselahin ang kanilang nakaplanong salo-salo sa gabi upang maghanap kay Gawan, ngunit sinabi ni Blake na ang mga mag-aaral ay sabik na umasa sa pagdiriwang pagkatapos ng mahigpit na pagsasanay. Iminumungkahi ni Sylvia na maingat na hanapin ng mga miyembro ng Student Council si Gawan para maiwasang magdulot ng panik sa mga estudyante, ngunit iba ang iniisip ni Blake dahil kung aalis ang lahat ng miyembro ng Student Union, kabilang ang presidente, mas mag-aalala ang mga estudyante. Sa huli, napagpasyahan na si Rebecca ay dadalo sa party habang ang iba ay magsasagawa ng paghahanap. Natuklasan ni Blake at Sylvia ang isang koneksyon na humahantong sa Willingham Melem kung saan naniniwala silang maaaring anden si Gawan. Nadatnan din nilang bihag si Angelica doon. Samantala, naglabas si Meljo ng ilang necromania sa party. Napagtanto ni Blake ang mahirap na sitwasyon, nakiusap si Blake kay Iko na bisitahin ang workshop at gumawa ng isang arch para sa kanya dahil siya ay magiging walang silbi kung walang arch. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Iko na nagpapagaling pa siya sa kanyang pinsala, ngunit iginiit ito ni Blake kaya nawala ang kanyang espiritu upang ihanda ang kanyang arch. Pagpasok nila sa museum, tinutuya ni Meljo si Sylvia, sinabing kung hinarap siya ni Veronica, mapapalakas sana siya ng loob, ngunit si Sylvia ay isang mahinang babae na walang kasanayan. Sylvia din ang tawag niya sa kanya, isang pangalang ginamit sa kanya ng kapatid niyang si Julius. Ginaisang ni Meljo ang necromancia ng Node, at isang labanan ang naganap. Sa kabutihang palad, nakumpleto ni Iko ang arch, at isinuot ni Blake ang kanyang knight armor upang harapin si Meljo, habang si Sylvia ay nakaharap sa Node Dragon. Inatake ni Blake si Meljo at tinamaan ang kanyang braso, ngunit nalaman niyang gumagamit si Meljo ng artificial na arch ng kamay. Nanalo sina Sylvia at Blake sa kanilang mga laban, at tinanggap ni Meljo ang pagkatalo. Inamin na kailangan niyang baguhin ang kanyang opinyon sa lakas ni Sylvia, dahil mas malakas na siya ngayon at tuluyan na siyang tumakas. Pinapanood nila ang kanilang mga kasamahan na patuloy na lumalaban sa necromania. Masama ang loob ni Luka dahil napapanood lang niya ang laban at wala siyang maitutulong sa anumang paraan.
Gayunpaman, inipon niya ang kanyang lakas ng loob, at nakiusap kay Gawan na bumalik, nangako na hindi na siya matatakot pa. Nakipag-ugnayan muli sa kanya si Gawan, at magkasama silang sumakay sa dragon. Ginagawa niya ang dragon dance, at ginagamit niya ito upang talunin ang natitirang necromania, at sa gayon ay nailigtas ang kanyang mga kasamahan. Nang maglaon, nakipagkita si Meljo kay Claus, isang miyembro ng maharlikang militar ng Zeros Empire, at nagulat na ang kanilang mga pag-atake ay hindi ganap na hindi matagumpay. Ipinahayag ni Claus ang kanyang pagnanais na makita ang pagkawala ng Mount Knight County at ng Chevron Kingdom, partikular na sa darating na Continental Congress. Ang mga mag-aaral ay bumalik sa kanilang paaralan at ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Sa panahon ng kasiyahan, nakatanggap sila ng liham mula sa hari na naka-address kay Sylvia, na nag-aanyaya sa kanya na dumalo sa Continental Congress at humihiling sa kanya na dalhin sina Blake at Iko. Ang Continental Congress ay isang programang ginaganap kada 5 taon sa 5 bansa sa kontinente ng Arch Estrada. Ngayong taon ito ay hino-host ng bansang Laymount, at si Sylvia, kasama sina Iko at Blake, ay patungo sa kabisera ng Fontaine. Pagdating nila sa palasyo, humiling ang hari na makipagkita kay Sylvia, at iniwan niya sina Iko at Blake sa pangangalaga ni Rose. Dinadala sila ni Rose sa isang city tour, at nagbibigay ng kaalaman tungkol sa magagandang lugar sa kabisera. Sa kanyang pakikipagkita sa kanyang ama, nagulat si Sylvia sa kanyang imbitasyon sa prestihiyosong programa, na isinasaalang-alang ang kanyang sarili na isang estudyante lamang at isang mahinang estudyante. Ipinaliwanag ng kanyang ama na inirerekomenda ni Veronica ang kanyang presensya, na ikinagulat ni Sylvia, dahil sila ni Veronica ay hindi kailanman nagkaroon ng magandang relasyon. Sinasamantala din ni Sylvia ang pagkakataong magtanong tungkol sa pagkasawi ng kanilang kapatid na si Julius, iniisip kung kumpirmadong nasawi ang kanyang kapatid. Gayunpaman, kinumpirma ng hari ang pagkasawi ni Julius. Si Julius ay pinaslang dahil sa matinding krimen ng pagpaslang sa sarili niyang kaibigan, isang krimen kahit na ang mga miyembro ng maharlikang pamilya ay hindi makakatakas sa parusa at kailangang tapusin. Gayunpaman, nang umalis si Sylvia sa kanyang silid, napansin niya ang pagbabago sa kanyang kilos at napagtanto na ang kanyang ama ay nagsisinungaling sa kanya. Nang maglaon sa araw na iyon, nakilala ni Iko at Blake ang hari na nagbigay kay Blake ng titulo ng isang drug owner, kahit na si Blake ay walang dragon na masasakyan. Nahihirapan si Blake na tanggapin ang titulo dahil wala siyang tradisyonal na dragon, ngunit tiniyak ng hari kay Blake na si Iko ay kakaiba at hindi dapat husgahan ng conventional standards. Pagtanggap ng titulo, si Blake ay naging drug owner. Nagtitipon ang grupo para sa hapunan kung saan kino-question ni Sylvia ang kawalan ng hari ng Zero sa Kongreso. Ipinaliwanag ng kanyang ama na ang hari ng Zero, dahil sa katandaan, ay nagpadala ng isang kinatawan bilang kahalili niya. Kinikilala niya na alam niyang kasinungalingan ito, ngunit ayaw na niyang mag-stand up pa para maiwasan ang panibagong digmaan sa pagitan ng mga kalapit na bansa. Samantala, nakipagkita si Meljo kina Anya at Claus, ipinakilala si Anya kay Claus sa unang pagkakataon. Ibinunyag ni Claus na una niyang nakilala si Meljo 10 taon na ang nakalilipas nang si Meljo ay gumagala sa lungsod, nawala ng braso at marangal na katayuan at pinalaya sa kanyang lungsod. Si Claus ay nagsimulang magbahagi ng higit pa ngunit pinigilan ni Meljo, na nagpapakita ng isang sistema na idinisenyo upang gisingin ang isang dragon. Plano nilang gamitin ito para buhayin si Iko sa kanyang tunay na anyo ng dragon, at bigyan si Anya ng utos na kunin si Iko sa susunod na araw. Nang gabing iyon, nanaginip si Sylvia tungkol sa unang necromancia na umatake sa kanyang paaralan. Kapag nagising siya, ikinonekta niya ang necromancia sa dragon ng kanyang kapatid na si Modred, napagtanto na mayroon silang katulad na mga pattern sa pagkilos at pareho silang umaatake. Naalala rin niya ang kapansin-pansing pagkakahawig ni Meljo at ng kanyang kapatid. Nagpa siya si Sylvia na imbestigahan ang mga ruin ng dragon ng kanyang kapatid, at pagdating doon, nakita niya si Veronica. Nang magtaka si Veronica kung bakit siya bumisita, inihayag niya ang kanyang mga hinala tungkol kay Julius. Pareho nilang napagtanto na ang bawat abo ng batang dragon, kasama na ang kay Modred, ay naalis na. Iyon ay mas nakakagulat dahil ang mga abo ni Modred ay hindi inilibing kung saan maaaring ma-access ng publiko ang mga ito, at ang impormasyon ay para lamang sa maharlikang pamilya. Pinapanatili nito ang kanilang posisyon na si Julius ay buhay pa at maaaring naging si Meljo.
Nakikiusap si Veronica kay Sylvia na huwag ibunyag ang impormasyong ito sa sinuman para maprotektahan nila ang reputasyon ng pamilya. Sa pagsisimula ng paghahanda para sa Mass Festival, tinutulungan ni Rose na bihisan si Iko ng iba't ibang damit ngunit tinatanggihan ni Iko ang bawat isa at humiling ng higit pa. Frustrated, sinabi sa kanya ni Rose na hindi siya kailanman magiging tunay na tao, na binibigyang diin ang likas na pagkakaiba sa pagitan ng mga tao tulad ni Blake at ng mga dragon tulad ni Iko, na sinasabi sa kanya na kahit anong gawin niya, hindi niya makakasama si Blake. Ipinaliwanag niya na sa kalaunan ay magpapakasal si Blake, magkakaanak, at iiwan si Iko. Ang realisasyong ito ay nagpalungkot kay Iko, at siya ay tumakas sa sakit. Samantala, ipinagtapat ni Sylvia kay Blake ang kanyang mga alalahanin tungkol sa kanyang kapatid na piniik ang kasawian, at ang papel ng kanyang ama sa kanyang pagkasawi. Inamin niya na hindi siya sigurado kung paano haharapin ang sitwasyong ito, ngunit talagang gusto niyang malaman kung kapatid nga niya si Meljo at hindi niya alam ang gagawin. Pinayuhan siya ni Blake na huwag i-stress ang sarili tungkol dito, at iminumungkahi na dapat niyang lapitan si Meljo at tanungin siya ng diretsyo kung kapatid niya ito. Pinahahalagahan ni Sylvia ang kanyang payo at niyakap siya. Sa pag-uusap na ito, napagtanto nilang nawawala si Iko. Parehong nagsimulang maghanap sina Rose at Blake para kay Iko. Pinayuhan ng isang alipin ng palasyo si Blake na dumalo sa festival habang hinahanap nila si Iko, tinitiyak siyang kilala nila ang kastilyo at mahahanap nila ito. Si Blake ay nag-aatubili na dumalo sa pagdiriwang na may mabigat na puso, nag-aalala pa rin kay Iko. Sa kanyang pagkabigla, nakita niya si Meljo sa festival. Pagharap kay Meljo, kinwestiyon ni Blake ang kanyang presensya, at sinabi ni Meljo na isa itong kaso ng maling pagkakakilanlan. Dumating si Claus at ipinahayag na siya ang kinatawan ng hari, at pinaglilangkuran siya ni Meljo. Pumagitna si Sylvia para pigilan si Blake na magtanong pa at humingi ng tawad kay Claus kahit alam nilang dalawa na nagsisinungaling siya. Pagkatapos makipagsayaw kay Blake, dumating si Meljo para hilingin ang kamay ni Sylvia para sa isang sayaw. Siya ay sumasayaw kasama si Meljo sa panahon ng pagdiriwang, at sinusubukang magtanong sa kanya upang matiyak kung siya ba talaga ang kanyang kapatid, ngunit siya ay umiiwas sa kanyang mga tanong. Pagkatapos ng sayaw, galit na nagtanong sa kanya si Meljo kung hindi ba niya naisip na dapat gawin ang isang sayaw ng tahimik, at hindi pinapayagan ang mga tanong at pagtatanong. Pagkatapos, ipinaalam niya kay Blake na hindi siya makakuha ng isang tiyak na sagot ngunit napansin niya na si Meljo ay sumasayaw ng katulad ng mga tao mula sa kanilang kaharian. Sa kalaunan ay inagaw ni Anya si Iko, at bumalik si Rose sa palasyo na lumuluha. Nakipag-ugnayan siya kina Sylvia at Blake at ipinaliwanag ang masasakit na salita na ginamit niya kay Iko na nag-udyok sa kanya na tumakas. Naglunsad sila ng paghahanap para kay Iko, at pinaghihinalaan ni Sylvia na kung talagang nagtatrabaho si Meljo kay Claus, ang tanging posibleng lokasyon para sa pagkabihag ni Iko sa loob ng kastilyo ay nasa airship ni Claus. Ang eksperimento upang ipakita ang totoong anyo ni Iko ay nagsisimula sa airship. Inilagay si Iko sa isang drum na puno ng tubig, at binigyan ito ng enerhiya sa kanya upang pilitin ang kanyang pagbabago. Sumisigaw siya para humingi ng tulong, natatakot para sa kanyang buhay, at napagtanto kung gaano siya nagmamalasakit kay Blake. Kapag nakita ng mga siyentipiko na hindi nagbabago si Iko, pinapataas nila ang output ng enerhiya sa pinakamataas na antas. Ang sistema ay nawala ng kontrol, na naging dahilan upang si Iko ay mag-transform bilang isang dalaga na kumawala mula sa drum, na nagtatapon ng tubig sa lahat ng dako. Ang sistema ng enerhiya ay umabot sa tugatog nito, na lumilikha ng isang malakas at nakagugulat na figure na nakikita ni Blake sa kastilyo. Lahat ay nagtataka kung ito na ngayon ang totoong si Iko. Habang ang figure ay tila isang itlog sa simula, ito ay nagsisimulang mag-crack. Kapag nabasag na ang itlog, ang lahat ng dragon, kabilang si Lancelot, ay nagsimulang tumakbo patungo sa kanya ng nakayuko at may paggalang. Nawala sa kontrol ang mga dragon, at wala sa mga kabalyero ang makakasakay sa kanila. Kahit si Sylvia ay hindi nakasakay sa kanyang Lancelot. Patuloy na lumalaki si Iko, lumalabas sa airship at nagdudulot ng pagkasira nito. Si Claus ang unang nagreklamo tungkol sa pagkasira ng kanyang airship, galit na sumisigaw tungkol sa pinsala ng dragon, habang hindi matagumpay na sinusubukan ng hari na humingi ng tawad. Sinabi sa kanya ng hari na ang dragon ay hindi bahagi ng kanyang mga dragon, at wala siyang ideya sa nangyayari, ngunit tumanggi si Claus na makinig.
Sa gitna ng kaguluhan, lahat ng iba pang bisita ng festival ay tumakas para sa kanilang kaligtasan. Dumating si Veronica kasama si Glendon at nakilala si Meljo. Kinausap niya ito, na ipinapahayag ang kanyang pagkamausisa tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, at kung siya ba ang kanyang matagal nang nawawalang kapatid na si Julius. Tinanggal ni Meljo ang kanyang maskara, na nagpapatunay na siya nga si Julius. Gayunpaman, ibinunyag niya na taglay niya ang pisikal na katawan ni Julius ngunit hindi ang kanyang isip. Sa halip, nasa kanya ang espiritu ni Modred, ang kaibigan ni Julius na dragon. Inaangkin niya na siya ang tunay na tagapagmana ng madilim na kaharian ng Nalio, isang kaharian na, kasama ang pamilya Abalin, ay mga inapo ng dakilang Haring Imbol. Ang mga tao ng kaharian ay mula sa pamilya, tulad ng idinetalye nito sa Aklat ng Tipan. Si Iko ay isiniwalat bilang ang reincarnation ng prinsesa ng Abalin, habang si Modred, bilang tagapagmana ng Nalio, ay naglalayong kontrolin ang county dahil naniniwala siyang ito ay nararapat na pag-aari niya. Matagal na niyang plinano ang planong ito, ngunit nang malaman ni Julius na ang kanyang dragon, si Modred, ay isang masamang dragon, plinano din niya ang planong itapon ang espiritu ni Modred. Kaya naman, ginamit ni Modred ang astral flow para manipulahin si Julius, at pinangunahan siyang gumawa ng hindi mapapatawad na krimen na nagresulta sa pagpapatapon sa kanya. Pagkatapos, ganap na nakontrol ang katawan ni Julius, bagamat nasa loob pa rin ng katawan si Julius. Galit na galit si Glendon na kinuha ni Modred ang kanyang kaibigan. Hinatake niya si Modred, ngunit napakahina niya para talunin ang isang madilim na demonyo. Nakahanap si Modred ng bagong host at isang perpektong tulad nito, na siyang bagong dragon, si Iko. Kaya, iniwan niya ang katawan ni Julius sa pag-asang ganap na sakupin ang katawan ni Iko. Si Julius na nakuhang muli ang kontrol sa kanyang sariling isip, ay nagsimula sa isang misyon upang harapin si Modred. Hiniram niya ang spaceship ni Veronica para makasama si Blake sa labanan laban kay Modred, at makontrol ang katawan ni Iko pabalik. Samantala, sinubukan ni Modred na kontrolin ng buo ang katawan ni Iko ngunit nabigo. Kaya, humihingi ng pahintulot ni Nabi na kontrolin siya. Nilabanan ni Nabi ang kahilingan ni Modred na humantong sa isang paghaharap sa pagitan nila, ngunit nagpupumiglas siya sa paghaharap, pinaninindigan niya na mas naniniwala siya kay Iko at Blake na naniniwala sa kanya. Sa proseso, nakipag-usap si Nabi kay Iko na nakakulong sa sarili niyang katawan dahil sa impluwensya ni Modred. Hinikayat ni Nabi si Iko na likhain ang kanyang unang orihinal na arch para tulungan si Blake sa kanyang laban. Sa una ay nagdududa si Iko sa kanyang kakayahang gumawa ng arch dahil wala na siyang kompletong kontrol sa kanyang sarili, ngunit itinuro sa kanya ni Nabi na ang isang arch ay nabuo sa pamamagitan ng mga emosyon na mayroon ang isang kaibigan para sa kanyang kabalyero, at matagumpay niyang magagawa ito dahil mayroon pa ring malalim na damdamin si Iko kay Blake. Matagumpay niyang nagawa ang kanyang arch. Ang mga keskwela ni Blake at ang kani-kanilang dragon ay sumasabay din sa paglipad niya patungo kay Modred. Nang harapin ni Blake si Modred, isang labanan ang naganap. Sa panahon ng labanan, pinalamutian siya ni Iko ng kanyang unang orihinal na arch, at sumulong siya upang labanan si Modred. Habang hahampasin ni Blake si Modred gamit ang kanyang espada, sinubukan ni Modred na kumbensihin siya na ang pananakit kay Modred ay makakasama rin sa katawan ni Iko. Gayunpaman, iginiit ni Blake na kilala si Iko, na hindi siya maaaring masaktan. Matagumpay niyang sinaksak si Modred, dahilan para mawala ito. Maya-maya ay nagising si Blake sa kanyang kama kasama ang kanyang mga kaibigan na nakapalibot sa kanya. Ipinaalam nila sa kanya na nasaksihan nila ang espiritu ni Modred na patungo sa silangan, at natapos ang pagdiriwang nang magsimula ang labanan. Ang kanyang mga kaibigan ay bumalik sa paaralan, iniwan si Blake upang makipag-usap kay Iko, na nasugatan mula sa enkwentro. Ipinahayag ni Blake ang kanyang pasasalamat sa kanyang presensya at handang maging kanyang kabalyero. Bilang tugon, ibinahagi ni Iko na higit pa sa isang kabalyero at dragon pal relationship ang gusto niyang maging manliligaw nito para patatagin ang kanilang pagsasama. Tinatakan nila ng kiss ang kanilang relasyon. Sa huli, sinalakay ni Avocha at ng iba pang mga kabalyero ang ship ni Claus. Sa ship, nahanap niya si Anya at napagtanto na si Anya ang nawawala niyang kapatid na si Shamara.